Napapaisip ka ba kung ano ang financial status mo ngayon? Meron kang mga goals at gusto mong maghanda pero hindi mo alam kung paano magsimula? Pwedeng isa ka sa mga gusto mag-prepare para sa future. Ang problema, hindi mo alam kung paano magsimula, saan, at sino ang iyong lalapitan. Alam natin na dito sa Pilipinas, hindi binibigyang pansin ang financial planning. Pero bakit nga ba? Ano nga ba yung mga reasons? Tara, isa-isahin natin. Una, awareness and education kung bakit mahalaga ang pag-save, pag-i-invest para sa future for educational funding, retirement, at tamang money mindset. Pangalawa is yung tinatawag na cultural beliefs. Andyan yung manya na habit or mamaya na lang. Pangalawa is bahala na si Batman, bata pa naman ako. Pangatlo is andyan naman ang parents ko. Pang-apat, bahala na yung mga anak ko pag matanda na ako. Pangatlo, mas pipiliin nga naman natin na i-prioridad yung pang-araw-araw nating gastusin kaysa mag-isip tayo para sa future. Pang-apat, mas binibigyan nating prioridad ang mga instant gratification kaysa pag-isipan natin ang long term. At para ma-address natin ang mga challenges na to, kailangan natin ng financial literacy at outreach programs para mas maging accessible sa mga Pilipino ang mga financial services. Pero pagdating sa financial planning, ano nga ba yung mga areas na dapat ma-discuss? Una is cash flow management. Need nating malaman kung sapat ba ang ating income para sa ating expenses at para sa ating saving goals. Isama na rin natin yung debt management. Pangalawa is yung goal setting. Kailangan nating malaman kung ano ba talaga ang iyong mga prioridad, kagaya ng educational fund, magkano ba talaga ang kailangan for retirement, or may business ka na gusto mong paghandaan. Sama na din natin yung emergency funds. Pangatlo is yung investment planning. Dapat meron tayong strategies to achieve medium to long-term investing. Pwedeng sa stocks, mutual funds, and other investment vehicles. Need din natin i-consider ang yung risk appetite para ma-assess and ma-mitigate natin ang mga risk na pwedeng maka-apekto sa iyong financial goals. Number 4 is insurance planning. Magkano ba talaga ang kailangan natin ng coverage to protect our families in case of unforeseen events kagaya ng disability, illness, loss of properties, or the worst, untimely departure. Effective, comprehensive financial planning needs a strategy tailored to individuals' needs and goals para makasiguro tayo na meron tayong financial stability, growth, and financial security over time. And kung wala pang nakakapag-discuss sa'yo ng comprehensive financial planning, register now to get your free financial coaching.